Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question, and I am certain that you and all of my cabinet will echo my views. Sabi rin niya, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Noong 28 January 2024, kauna-unahang maisog rally at binanatan ni former President ang ating Pangulo Bongbong. Noong 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang candlelight prayer rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February, si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024, June, VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, maisog, rally liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolod, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA. And the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against VP Sara. 11 December, second bicam. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint. 13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. So may admission po ron, and 28 January 2025, may mga declare the 2025 national budget unconstitutional. Noong 5 February nitong taon ito, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against the former president was issued as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. 11 March, the warrant of arrest was reclassified as public this time by ICC. Hence, received an ICC request for the arrest and extradition of former President Interpol and PNP, with his Miranda rights postponed at his request. He then was taken to Villamor, where he was housed in Maharlika Hall with his family and some legal advisors. By 11 a.m., Malacanang confirmed his arrest, while his daughter Kitty live-streamed the event. By 11:03,
Duterte was flown out of the country on a chartered flight to Dubai and Rotterdam, Netherlands, as President Marcos held a press briefing on the arrest. 12 March 2025, DOJ Prosecutor General Fadulion issued a certification, bago po to, nahanap lang namin to, that President Duterte was arrested on 12 March 2025, approximately 11:44 a.m. May problema ako sa datos nito kasi bakit one day later. The custodial state is determined to deliver Rodrigo Roa Duterte to the ICC in accordance with Article 59.4 of the Rome Statute. And in accordance with Article 59.7, the arrested individual shall be transported to The Hague and placed in the custody of the International Criminal Court. 13 March, during an interview with Pinky Webb, Interior Secretary John Vic Remulla revealed that Duterte's arrest was a group effort involving National Security Advisor Anyo, Defense Secretary Teodoro, the President, with Anyo playing a key intelligence role in monitoring Duterte's travel. On 20 March, we had the hearing here in the Senate. The highlights of the hearing were the denial of Anyo of any involvement in the arrest, and John Vic, SILG Remulla denies PCTC said the Interpol issued a diffusion, not a red notice, and Justice Secretary Remulla claimed that ICC has jurisdiction over individuals and crimes despite the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute because international humanitarian law is already customary law. Of course, we are all aware that this is not applicable, being solely limited to war crimes. In the meantime, PNP General claimed that in expediting President Duterte's turn over to the ICC was trying to comply with the time period set forth in Article 125 of the Revised Penal Code, which applies only to warrantless arrest. A 24 Horas report revealed that Philippine authorities had planned Duterte's arrest since January under Oplan Tugis by the PNP-CIDG, and that Duterte sought asylum in China, but this was later denied by all parties. On the same day, DILG Secretary Remulla denied involvement in the arrest, stating he was unaware of any core group behind it and only learned of the Interpol red notice on the day of Duterte's detention. So as far as the investigation goes, this is the timeline and we are happy to share it with you. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice is deeply flawed. As much as international humanitarian law, customary law cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law,
but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The finding. Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparation prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC processes the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary Cremulya that the supposed effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards and due process of law were not observed. No warrant was issued by Philippine court. The arrest did not fall within the exception of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode also no court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Duterte sit former president in Villamorbais contrary to RA 7438. Former President was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for its release under Article 59 of the Rome Statute or the right to bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing March 20 here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ verification signed by Prosecutor General Richard Fadullon stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay common judicial authority. Kami na ang nag-atas na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadullon, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So, those are the three findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang pag
At yun nga, kinakailangan na meron tayong matitindi, magagaling at malaman ng mga testigo. So nagbubuo pa kami kung sakali at kung hindi, pag-aaralan na lamang natin ang nabunyag ng nakaraang linggo. Yes? Power. Is that an accurate conclusion? I will have to derive the conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla, talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na naroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. Well, ang tulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 nang narinig tayo na laman ng ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat mauli. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung gano'n na pinaglalaban natin yung na peperwisyo, na nakukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman pwede na nakalusot ng basta. Ito po ang official findings sa basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa, ang hindi naman siya nagpapagod habang may natin. Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya kailangan malaman natin at mga ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent.
dahil hindi ang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Oo, wala, matagal. Oo. Para nang lumalabas na hindi naintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, at taran na ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, ito nga, hindi ko naman intention na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkakaso at hindi tutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yun sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi mo siya nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag public events. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao. Ganun. Yes. Lumalim ang emosyon, intense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutugusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na nilabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang utak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mga Pilipino at dinala sa Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung wala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski pro Duterte, hindi na naging partisan, parang medyo nagpaliwawag na unti kahit pa paano. Sinasabi yung parang nagalit na sa inyo ng President Trump? Yes. Okay, and you confirm this by, or you just feel that your issues are? Hindi kasi, nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilagot yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila, 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, siguro, hindi nagkakasundo, yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nag-aalit? Kasi, alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Sa pag-PTN na pinakalan mo hindi na sa Tacloban nabanggit mo? Nabanggit pa. Ganon. Mali. O di, So, bang aatin po ba sa Tacloban? Ay, ganun. Hindi ko ito maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututuro ng kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Bakit hindi pagbanggit lang kami sa inyo last? Hmm. You take it
itaas, mukhang masama loob sa inyo. Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na proteksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag hindi yung hindi binanggit, katapos sabi, labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahitatan ng katawan, sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali namang sa akin, walang problema. I-adapt kayo. Ang sabi nila nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin, kinakarir namin to eh. Naduring-during na nga kami kagabi eh. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa pool, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, doon sa lawag, syempre, naku, nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan pumupunta. Nung pa naman eh, hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako doon. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that will not adjust extraordinary donation? Hindi pa tayo maabot doon. Nasa kutututot pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Abang hindi ko itong biglaan, pinag-terminate siya. At tinitignan pa namin yung date kung kailan nag-umpisa kasi wala na nagwanagan. At paiba-iba nga yung version. Lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang, yung DOJ, kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanong ng DOJ. Kasi hindi ko yung Vice President Sara was an extraordinary donation. Sino na rin po yung grants or to be considered as extraordinary? Wala pa kami dun eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na gano'ng kadaming manunood. Ano niyo bang marami? Bakit wala pala sa administration activity? Oo nga, sabi ko, suicide bomber nga daw ako eh. Because it's more important to me, may bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at pananalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas maimbang ang mga Duterte sa Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano nang didagwak ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, puno dyan sa West Philippine Sea. Ano naman matitira sa atin? Pati yung mamamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng dahig. Hindi dahil na-compromise yung sovereignty ng bansa dun sa pag-arrest at pag-surrender ng aliens sa ICC. Kasi sana niya, under existing laws, yung mga crime sa against humanity, pwede talaga i-reclaim sa ICC. And then, Pilipina hindi kayo na nag-file ng kaso sa ICC. And then, wala po yung kaso dito sa Duterte. So, walang local flight ang nakagawang jurisdiction. Dun sa pag-surrender ko Duterte. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipag-debate na wala siya. But you really need to na-compromise yung sovereignty. Yes, very clearly. May mas makalala na sa kampanya at panalo.
So you're willing na matalo dahil sa pinagkipaglaban niyo dito sa ICC-RST Power? Hindi naman matatalo, may kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. What you object now? Or do you feel na naapektuhan yung kandidatura niyo dahil sa Baliktad yata. Ramdam ko baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumiki. Labis-labis na nga yung sikat namin. Yung apelido ko nakakasindak eh. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Kung sino yung dapat na nag-vote, anong validation? Yun nga ang tinatanong ng lahat, sino daw kapasukan. At yun pa ang inaalam natin. Kaya nga, kami nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko, basta makaproduce tayo ng testigo. Kasi kung hindi naman taman at makatotohanan, anong uusapan natin? Maraming lihim. Ang maliwanag, malabo. Yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming hinukuble, maraming pinagtatapangan, maraming hindi totoo. At mamatay dapat siya sa atin. Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang report ko. At sa ngayon, hindi ko maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. Well, unang-una, magkaliwanagan doon sa sinasara international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado, pinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas, hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law, pagkatapos nun yung iba pa. Maraming nagsusulat diba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig, iniiwasan natin yun hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang ipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang, at saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong din talaga. Si Bongbong as president, sabi mo, ito yung chance to review yung pangalan ng mga battles. Kasi binibigay sa issue sa pag-arrest sa dati ito. Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nag-umpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, di ba, nakulong din si Presidente Erap, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte. Eto na naman, na-aresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng pagpapaganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Yung banatan mo sinasabi ko, nagsimula yung banat galing sa dating presidente kasi started yung nasa time din yun ang sinimulan yung pumapansin.
Pangulong Bongbong. Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron din kasi nag-umpisa yung kay VP Sara. Kasi nag-umpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP ha, pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ngayon, parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung umarap sa Kongreso. At yung confidential fund na dinidikdik, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte. At nung 20 January 2024, ayun na. Nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila, dapat yung timeline, yung mga legal lang. Pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at buuhin. Yes. Do you feel na yung nangyari kay Dati Pangulong Duterte, kung sino yung pangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC din kayo, once you're not in power anymore? Kasi nangyari sila ating presidente. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating West at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. Yung fear, you worry na baka nangyari din sa inyo na pag hindi na pangulit na kapatid. I think it's speculative. A fear is hard to express at this point. Yung si JP, may warning. Kasi daw yung Congress, cancel or suspend yung mga tax exemption or tax incentives na binibigay sa kanila. Nakita ko nga mainit ang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat. Umalak natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na pipinsala o di kaya na paghahatulan dun sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang nauupakan natin. Hindi man yata tama yun. Kasi hindi lang yung family nila, hindi family nila. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tutong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. Pero based ka rin sa possibility na isuspend yung mga incentives nila. Huwag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka may ulo. Hindi ko pa sure eh. Kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Hindi ko nga alam eh. Kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya. Hindi naman anti-administration. Iimbita ko nga, puro gobyerno eh. Halos ang testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't yun nga, sana lumapat sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. Medyo hindi kailan na limang forthcoming warrants.
Oo, ang balita, di ba yung haka-haka ng mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba? Yung, ano yun, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko. Hindi, 5 eh. Oo, Leonardo Mata Danao. O, tama, 5. And ba to? Oo. Ang ko, 5. 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yan, hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. So, hindi ko din naman sila magkakaroon ng warranted from the president. Yun nga, ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok hearing at kukukali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwang tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa, kundi tuloy-tuloy. Opinions, for example, the Senator John, late na yung meeting kasi natin naisip from the President sa Netherlands, too late na yung Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Buango. Malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam. Ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan magsusuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo maiuwi si Presidente Duterte. Sa nakikita mo kung naging result ng hearing or goal niya is para maipauwi sa kanyang president. Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yun. Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin yung S. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din, sinasabi ng Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sagutin daw niya at papayag siya malitis. Kita mo way na magagawa po ng Senate Committee on Foreign Relations or ng Senado para mangyari yung makauwi. Hindi ako yung abogado niya So, nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papalitan pa natin yung sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Time at saka nung RA 1951, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot dyan Pero syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit pa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarian, qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nagpasa ng bill na yun. Kaya nagbibiro ako, pwede ka pala ito. No. Wala. Sabi naman ni Presidente Duterte, huwag na kayo pupunta rito Kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi din tayo magkikita. Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin, may second, may warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali, huwag na kailanman maulit. At kung kinakailangan palpay na lang siya, yung batas, tignan natin at magkasundo tayo para maiwas to. Naku, mahirap pa mag-conclude ng ganun. Pero kayo na ang humatol.
Sorry? Yung mas sinauna yung timeline niya, ang aga nag-umpisa, di ba? 2017, 2018, kulang pa nga yan, kasi hinaba-haba niyan eh. Kulang naman nga eh. Nag-umpisa tayo 2019 na, withdrawal from the ICC. Actually, mas maaga pa yan. Kasi, di ba, nagagabisa sa preliminary investigations at yung pagbabala nila, napupunta sila rito. Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi ako nagbabago kailanman. At mula pa nung bata kami, parati naman bibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humahatang, hindi nakikinig, hindi ko alam. You're saddened. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi ko makikita. Bali, ang stand is independent na kayo, hindi na ba kayo opposition? Hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig eh. Nung umpisa pa lamang ng eleksyon, no, nung October pa lang, sinabi ko na maging independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong pumanig sa isang grupo laban sa kabilang grupo. May masamang pakiramdam ako siguro nung October pa na mauuwi ito sa Bardagulan. Hindi ko maalam na mauuwi sa ano ba tawag dyan, sa pagtangay ng isang dating Pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kaysa sa inaakala ko. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ang tao hirap, ang tataas ng presyo, hindi natin natututukan at imbes na yung problema ng mamayan ang pinag-aabalahan, nauuwi tayo sa sobrang daming politika yata. Ba't ba tayo nagkaganito? Kasi dinami-dami ng issues, ng gasolina, dami-daming problema. Bakit tayo napunta sa toxic politics? Hindi pa natag ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag yun. Maraming hindi... Kalalabas lang ng World Happiness Index, di ba? Andun eh. Andun sa World Happiness Index, di ba? Na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng basic services na ibibigay, walang korupsyon, at naniniwala sila sa mga kapwa nila, naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami doon kulang sa atin. So, may kopya mo? I think you have copies. Ibigay na lang. Yeah. Ha? You have, diba? Okay. I think you have it. Okay lang kasi palagay ko sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na